Uh, John chapter 17, verses 20, John 11, 17 to 27. Kaya nang dumating si Jesus ay naratnan niyang 4 na araw na siya'y nalilibing. Ang Betanya nga'y malapit sa Jerusalem na may layong 15 stadyo. At marami sa mga Hudyo ang nakakaparoon na kay Maria, kay Marta at kay Maria upang sila'y alipin tungkol sa kanilang kapatid. Si Maria nga, nang marinig niya si Jesus ay dumarating, ay lumangon at sumalubong sa kanya, ngunit si Marta ay nanatiling nakaupo sa bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, gising ang kapatid ko ay hindi namatay. At ngayon na may nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabang uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay magbabang uli sa pagkabuhay ng mabuli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay ng mabuli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalataya mo baga ito. Sinabi sa kanya, Oo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, sa makapitbagay ang naparirito sa sanglibutan. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita, tayo ay saglit na manalangin. Aming Ama, muli po nais namin hilingin sa iyo na buksan mo ang aming mga puso, pakilala ka sa amin mula sa iyong mga salita. Nawa ay mapapag-alag nito ang aming mga puso sa pag-ibig sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, sa pagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Nawa, likaan kami ng pag-asa, ng katiyakan, ng kaaliwan, ng mga salita ng aming Panginoong Jesucristo, kung sino siya, at kung ano ang kanyang ginawa at ginagawa at patuloy na gagawin sa buhay ng bawat isang nananampalataya. Panginoong Diyos, loobin mo nawa na ikaw ang siyang maluwalhati at ikaw ang siyang makilala ng bawat isa. Sila na nakakakilala sa Diyos ay magiging matatag at gagawa ng mga kabayanihan. Sige po, namin ipinagtitiwala ang lahat ng ito sa tangit matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pakaupo na po kayo. Halimbawa, may dalawang magkaibigan nanonood ng isang basketball match. Pero replay na. Basketball match, replay na. Yung isa, napanood niya yung game, yung isa hindi pa. At dahil hindi pa niya napapanood, nakipagpustahan siya doon sa nakapanood na. So gaya ng inaasahan, pumusta yung nakapanood na doon sa team na alam niya nanalo. Kasi replay eh. So pumusta din sa nanalo. Sa palagay niyo, ano po ang mararamdaman ng isa na alam na ang resulta ng game sa bawat score at lamang ng kalabang team? Yung team niya natatalo. Yung team na kalaban umi-score. O dumalamang. Yung team niya natatalo sa gitna ng event. Ano kayang mararamdaman niya? Alam niya sa dulo, panalo yung team niya. Palagay niya may pangamba, may takot, may pag-aalinlangan, o may katiwasayan ng puso. Diba? Alam niya, panalo yung team niya. Papanghihinaan ko kaya siya ng loob. Kahit pa lumamang ng malaki sa gitna ang kalaban, hindi siya maglulupay-pay o papanghihinaan ng loob kasi alam niya ang dulo. May pag-asa siya na mananalo ang team niya. Sigurado ang panalo. Sa ganitong diwa ng katiyakan at pag-asa na style dalhin ni Apostol Juan sa kanyang gospel account, itong Gospel of John. May tiyak na pag-asa, may tiyak na buhay na walang hanggan, may tiyak na kalalagayan sa piling ng Diyos dahil kay Kristo. May katiyakan, may kaaliwan, may pag-asa. Yan ang Gospel account. Ang bawat istorya o narrative sa Gospel of John ay may layong magbigay ng katiyakan sa ating kalalagayan sa Diyos. Layo ng bawat kwento na tayo magkaroon ng pananampalataya at katiyakan at pag-asa. Sabi ni John sa chapter 20, verse 31, ang dahilan kung bakit niya sinulat ang Gospel account na ito ay upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo,
ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So pag binabasa natin ang gospel account ito ni John, ang purpose niya, ang layo niya, magkaroon ka ng pananampalataya. Na si Kristo, na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Si Kristo ay sa ating pagsampalataya sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Yan ang kabuuang layunin at pinanggagalingan ng gospel account ng John. Magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan sa pagsampalataya na si Jesus ay ang Kristo ang tagapagligtas. Yan din ang layo ng ating passage ngayong umaga. Sa immediate context, malinaw ang gusto sabihin ni John. Gaya ng inaralan ninyo ng mga nakaraang linggo, sa verses 1 to 4 po ng John chapter 11, makikita natin at natutunan na natin sa pangalan ni Pastor Jasper na sa kabilang ng mga mabibigat na mga kalagayan sa buhay, in this context, ang kamatayan ni Lazaro at ang pagdadalamhati ng kanyang mga kapatid, makatitiyak tayo na ang Diyos ay nakapangyayari sa lahat. Na ang Diyos ay sobereno at ginagawa niya ang lahat ng mga bagay sa kanyang ikaluluwalhati. Sa talatang 4, mababasa natin, ngunit pagkarinig ni Jesus, dito ay sinabi niya, ang sabi na ito ay hindi ikamamatay. Kung maalala ninyo na ibalita kay Jesus na si Juan, na si Lazaro ay may sakit. Pumaroon ka sanang mabilis sapagkat si Lazaro na yung kaibigan, na yung minamahal ay may sakit. Ang sabi ni Jesus, ang sakit na ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos. Upang ang anak ng Diyos ay lumalagin sa pamamagitan niya. And I will inspire this. Kung naalala ninyo, nag-stay si Jesus for 2 days. Nang malalim na yung balita, hindi siya agad pumunta. Nag-stay pa siya ng 2 days. Kasi nga, kailangan maintindihan ng mga tao na ang pangyayari nito ay para sa kalagalapian ng Diyos. Maaring hindi ganawa ng kalagayan ng buhay mo, maaring wala kang kapatid na mamamatay, maaring iba yung sitwasyon ng buhay natin, kagaya hindi kagaya ng kalagayan ni Martha at Maria. Kaya naman, dumadaan po ang bawat isa sa atin sa kanya-kanya nating mga kalungkutan, kanya-kanya nating mga kabigatan, kanya-kanya nating mga suliranin. Pero makatitiyak tayo na ang lahat ng mga bagay ay ginagawa ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Isang malaking kaliwan po ito para sa mga mananampalataya. Kasi alam natin na ang Diyos ay hindi gagawa ng isang bagay na makakasira sa kanyang pangalan. Ang Diyos ay hindi maaaring magkamali. Ang Diyos ay hindi maaaring gumawa ng masama. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos para sa kanyang kapurihan ay pawang mabuti at matalino at naaayon sa kanyang kagandahang loob, biyaya, awa, kabanalan, at ayon sa lahat ng kanyang mga katangian or perfections. Kamakailan lang kung inyong nabalita, may isang aeroplano na nag-crash na halos lahat ay namatay maliban sa isa. Yung Air India na papuntang London. Nabalitaan niyo? Mayroon po itong isa nakaligtas, yung nakasakay sa aeroplano, at mayroon pang isa, yung pong naiwan ng flight. Kami po ay bumabiyahe at lagi kaming, gusto ko lagi na maaga sa airport kasi ayaw ko mag-iwan ng aeroplano. Kasi napaka-hassle kapag ikaw ay naiwan ng aeroplano. Palagi nyo, kung kayo po ay kasama sa isang lakad, ito ang usapan ni alas 7, umaga. Kapag alas 7 ng umaga, wala ka pa, iniwan ka na. Nahuli ka, iniwan ka. Ano ang pakiramdam ng naiwan ng isang lakad? Marahil may frustrations or galit or inis. Hindi pa ako hinintay. Maaring ganun yung naramdaman ng babae ito na nag-iwan ng aeroplano. Maaring nagalit siya, maaring na-frustrate siya. Pero palagay niyo, anong naramdaman niya nung mabalitaan niya na yung aeroplanong dapat ay sakay siya ay nag-crash? Palagay niyo, hindi siya magpapasalamat kung siya ay mananampalataya.
Hindi siya magpapasalamat sa Diyos na gumawa para siya ay maliit at hindi pakasakay ng aeroplano. Well, hindi natin alam kung ano ang mahal, hindi natin naiintindihan kung ano ang plano ng Diyos, pero makatitiyak tayo na ang lahat ng mga bagay ay ginagawa ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. At hindi siya nagkakamali, hindi siya gagawa ng masama. Natutunan din natin ng mga nakaraang linggo na ang mga pagsubok at kabigatan sa buhay ay ipinahintulot ng Diyos para sa ating kalaguan sa pananampalataya. Sa talatang 14, ito ang sabi ng Panginoong Jesus. John 11:14. Ikinagagal ako dahil sa inyo, rin na ako'y wala roon upang kayo'y magsipaniwala. Sabi ni Jesus, wala ako doon. At ako'y nagagalak na wala ako doon. Mangyayari ang mangyayari kay Lazaro para sa kalaguan ninyo sa pananampalataya. Para magsipananampalataya kayo. Tandaan po natin na ang Diyos ay higit na nagpapahalaga sa ating kabanalan kaysa sa ating comfort. God is more concerned about our godliness than our comfort. So, higit na mahalaga sa Diyos na tayo ay maging mga banal kaysa maging komportable. Ulitin ko po yun. Higit na mahalaga sa Diyos na tayo ay maging mga banal kaysa maging komportable. Maraming pagkakataon dahil nais ng Diyos na tayo ay maging banal at malago sa pananampalataya, ipinahintulot niya ang mabibigat na mga problema para sa ating paglago. Sa panahon po natin ng social media at mga advertisement na nagpapakita na ang lahat ng mga bagay ay komportable na. Masyado tayo nahihirati sa madaliang kasiyahan. Noon po, ang sampalok ay yung pinipitas, nilalaga, pinipiga, sinasala. May commercial na sampalok ay yung nilalaga, pinipiga, sinasala. Di ba? Ganun ka pa magsigang. Ngayon, buksan na lang siya sa buhos na lang ng mamasitas na pampaasim. Noong mga bata po kami, kailangan pa magbusa ng bigas para makapagkape. Naranasan po ba niyo yun? Magbubusa ka ng bigas para ka makapagkape. Ngayon, meron ng instant na lahat. Instant coffee, instant noodles, patawag po sa salita na kalye, ano ba tawag dito? Instant jowa. O instant babies. Lahat na ay instant, lahat na ay pwedeng madaliin. Kaya ang mga bata hindi na marunong magpasensya. Kasi lahat ng mga bagay gusto kailangan komportable. Ngayon, hindi na tayo sanay ng mainit. Kailangan may aircon. Guilty din po ako doon. Hindi na ako sanay ng mainit. So, ang buhay ng mga tao ngayon, parang madalian na at komportable na dapat lahat. Subalit, ang paglago sa pananampalataya at kabanalan ay hindi gayon. Kaya yung talatang binasa kanina ni kapatid sa 1 Peter chapter 1, kaya daw po ng ginto na pinararaan sa apoy para malaman mo kung totoong relisay. Kung kinakailangan, sabi niya po sa Pedro, nadadaan kayo panandalian sa mga pagsubok. Kung kinakailangan, when necessary, for a while, nadadaan kayo sa mga pagsubok para ang dalisay sa inyong pananampalataya, lalo ng ginto. Sabi po ni Santiago sa Kabanatang 1, talatang 2 at 4, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo mga hulog sa saling-saling tukso, yamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kung daw po tayo may pagsubok, ariin natin buong galak. Kailangan natutuwa tayo sa ating mga pagsubok. Dahil yung pagsubok na yun, gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng saktang nagawa upang kayo maging saktal at ganap na walang anumang kakulangan. Sa Roma, Kabanatang 5, talatang 3 ang 4, ganong diwa din ang ating mababasa.
Hindi lamang gayon, kundi naman nangagaganap tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa, at ang pag-asa ay hindi umiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin. Posible po ang kagalakan sa mga panahon ng pagsubok. Amen. Posible yun. Huwag kang mag-alala na baka tinatakasan ka na ng pait kung ikaw ay may problema na nagagala ka pa. Ano, posible yun sa isang mananampalataya. Yes. Sa ating passage po ngayong umaga, tinuturo naman sa atin ni Juan na ang kaaliwan, katiyakan, at pag-asa na mayroon tayo kay Kristo sa gitna ng mga malulungkot at mabibigat na kalagayan ng buhay. Ulit ko, may kaaliwan, may katiyakan, may pag-asa kay Jesus. Si Jesus ay mas higit kaysa kamatayan o kahit ano pa mang kalungkutan meron tayo ngayon. Si Jesus ay mas higit pa. Hahatiin po natin ang ating pag-aaral sa 4 na bahagi. Una, sa talatang 17 hanggang 24, kaaliwang ibinibigay ng Panginoong Jesus. Pangalawa, sa talatang 25, katiyakan dahil sa kung sino ang ating Panginoong Jesus. Pangatlo, sa talatang 26, unang bahagi, pag-asang meron tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. At pang-apat, sa talatang 26, yung muling bahagi ng 27, ang hamon sa ating pananampalataya. So, 4 po na puntos ang ating titingnan mula sa passage na ito. Una, yung kaaliwang ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Kung maalala ninyo sa verse 17 to 24, dumating si Jesus sa Betania. At pagdating ni Jesus sa Betania, 4 ng araw nang namamatay si Lazaro. Pinuntahan po siya ni Marta, sinulubong siya ni Marta. Dumating si Jesus, sinulubong siya ni Marta, at may mga ibang Hudyo na inaaliw yung pagkapatid. So, tandaan po natin na maging ang mga tapat na mananampalataya at iniibig ng Diyos ay maaaring makaramdam ng kalungkutan. Ulitin ko po, kahit na po ang mga totoong mananampalataya at mga taong iniibig ng Diyos, kasi itong magkakapatid na ito ay iniibig ng Diyos. Sabi yan sa mga unang talata ng John, chapter 11, malinaw yun. Hindi po pwede natin sabihin na Diyos at tayo Diyos, hindi ako pwede magkaroon ng problema. Wala po sa Biblia yun. Hindi natin pababasa yun. Karaniwan po kasi na katuruan na ating maririnig ngayon na kapag ikaw eka, hindi pa na Bulacan. Kapag ikaw po eka, matagal po hindi nasasalita yun. Pag ako'y nag-eka sa UAE, hindi na ako maiintindihan. Kapag ikaw ay mananampalataya, hindi ka nadadanas ng sakit, hindi ka nadadanas ng kahirapan, hindi ka nadadanas ng kalungkutan. Hindi po itinuturo yan ang banal na kasulatan. Ang itinuturo po sa atin ng Biblia, kagaya ng karanasan ito, na maging ang mga dapat na mananampalataya at iniibig ng Diyos ay maaaring makaramdam ng kalungkutan. Si Maria at si Marta ay kapwa ang minamahal ng Panginoong Jesus. Si Lazaro ay kaibigan ni Jesus. And yet, dumaan sila sa ganitong uri ng pagdadalamhati or grief. Nang dumating si Jesus, si Lazaro ay 4 na araw na namamatay. Mahalaga maunawaan po natin na hindi laging tanda ng kahinaan ng pananampalataya ang mga kalungkutan, ang pagsubok o karamdaman. Hindi porket may sakit ka, o naghihirap ka, o nalulungkot ka, mahina na ang pananampalataya mo. Hindi yun laging tanda. Maaari, pero hindi laging tanda. Pwede ikaw ay mayroong sapat na pananampalataya, and yet, dumadaan ka dito. Pinapalago ka pa ng Diyos. Ito po ay mga panahong ito na hinitulad ng Diyos upang tayo kanyang makatagpo. Pinuntahan ni Jesus si Marta at si Maria at inaliw. Ulitin ko po yun. Paaaring may problema ka ngayon
para magkaroon ng espasyo at pagkakataon na katagpuin ka ng Diyos. Kasi baka masyado ka ng abala. Masyado ng naookupahan ng maraming mga bagay ang buhay at puso mo na hindi mo nakikita yung pangangailangan sa Diyos. Sabi ni Haring David sa awit, Kabanata 111:71, mabuti sa akin na ako'y nabigati. Nasasabi niyo po ba yun? Mabuti sa akin na ako'y nabigati. Pastor, kapatid, para ang hirap naman yan. Ganito yun eh, mabuti sa akin na ako'y walang pera, pero ang miracle ko ay nandyan na. Si Judith ay nandyan na. Ano ba mga Judith? Tubig, ilaw, renta ng bahay. Mga Judith. Ano? Shopee. Shopee. So, mabuti sa akin na ako'y nabigati. Bakit? Para kay Haring David, mabuti ang siya'y nabigati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Kailangan dinadala tayo ng Diyos doon para matutunan natin yung mga palatuntunan niya. Minsan po kasi, masyado tayong nahihirate sa gusto ng ating sariling laman. Nakakalimutan natin ang ating pangangailangan sa Diyos. Pangalawa na makita po natin dito sa mga talatang ito, maging ang mga tapat na mananampalataya ay maaaring magkaroon ng mga what-ifs or paano kung. Hindi po mawawala na paano kung mayaman ako? Paano kung wala akong sakit? Paano kung hindi ako nag-asawa? Paano kung nakapag-abroad ako? May mga what-ifs po tayo, di ba? Ano ba mga what-ifs ninyo? Yung mga 20 taon na o mahigit pang kasal. Pero pa ditong what-ifs pa rin na, paano kung hindi siya yung napangasawa, friend? Sabi ni Maria, sabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, gising ang kapatid ko ay hindi namatay. Kung narito ka lang sana, Panginoon, hindi sana namatay ang kapatid ko. Mahalaga makunawa po natin na nalalaman ng Diyos ang bawat struggles na meron tayo sa ating isip. Kaya sabihin natin ito sa Kanya. Maging tapat tayo sa Diyos sa ating mga struggles. Maging aware tayo sa ating mga struggles. Gaya ng patuloy kong ginagawang halimbawa. Ilan sa atin na nakaranas nito ng disappointments or frustrations? Ano mga halimbawa ng frustrations mo? May inaasahan ka mangyari na hindi nangyari. Nagkaroon ka ng frustrations or ng sama ng loob or ng galit kaya o ng panghihinayang kaya. Bakit mo naranasan yung mga yon? Bakit ka nakaranas ng panghihinayang o ng galit o ng frustrations dahil sa nangyari na hindi na, dahil sa inaasahan mo mangyari na hindi nangyari? Kasi hindi nangyari yung gusto mo. At bakit hindi nangyari yung gusto mo, nagagalit ka dahil hindi mo na tugunan yung gusto mo, yung desire ng puso mo. Could it be, maaari kaya ito ay siyang nagpo-control sa'yo. At dahil ito yung nagpo-control sa'yo, ito na yung nagiging Diyos-Diyosan mo. Ito na yung bagay na mas mahalaga sa Diyos kaysa sa Diyos sa buhay mo. Yung mga kabataan na ikaw, ba, may gusto kang ligawan. Gusto mo talaga siyang ligawan. Eh, wala siyang gusto sa'yo. Hindi ba, pag bibigyan sa iyo ng sakit, ng loob, or ng disappointment, bakit kaya? Hindi nga yun yung nagiging mas mahalaga sa Diyos sa buhay mo.
So, kung meron tayong mga struggles na ganito, kailangan maging aware tayo doon. Para masabi natin sa Diyos yung struggle na yon. Dahil in the first place, alam naman ang Diyos yun eh. Pero hindi natin alam. Kailangan natin maging aware doon. So we could, para natin masabi sa Diyos at paingingin natin sa Diyos ng tulong na mapagtagumpayan natin yun. Ang kaaliwan po na binigay ng Diyos kay Martha sa gitna ng kanilang kalungkutan ay yung nasa talatang 23. Ang sabi ni Jesus kay Martha, magbabangon uli ang iyong kapatid. Okay. Sa context na ito, inaliw ni Jesus si Martha sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Lazaro. May kaaliwang dala si Jesus sa buhay natin, anuman ang ating kalagayan. Anuman ang kalungkutan mayroon ka, ang paanyaya ng Panginoong Jesus ay magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kay aking papagpapahingahin. Narinig niyo po yun? Kay aking papagpapahingahin. Sa uling Thessalonica, kabanatang 4, talatang 13 hanggang 18, inaliw ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Thessalonica tungkol sa muling pagkabuhay ng mga nangamatay na. Ang sabi niya sa verse 13, ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Ang pagkabuhay na maguli, yung resurrection, kagaya ng ipinangako ng Diyos, ng Panginoong Jesus kay Martha, ay dapat magbigay ng kaaliwan. Sabi ni Paul, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog o nangamatay na, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo, nagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay hindi naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. May muling pagkabuhay. At ang sabi ni Paul, ang layon, verse 18, kaya't mga aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Mayroon pong pag-asa ng muling pagkabuhay. At yan yung sinasabi ni Jesus kay Martha, muling mabubuhay si Lazaro. Sabi ni Martha, naniniwala ako na siya muling mabubuhay sa pagdating ng panahon sa muling pagkabuhay. Ano ang ating ina-expect ng Diyos sa atin, knowing o yamang nalalaman natin na mayroong muling pagkabuhay? Inaasahan po na ang ating pag-asa nito ay magbabago ng ating pananaw, magbabago ng ating buhay. Kagaya ng teksto na pinag-aralan natin nung huli kong punta dito sa Colossians chapter 1, verse 4 and 5. Kung naalala pa ninyo yun, 1 year ago. Sabi ko na nagpapasalamat si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pag-ibig dahil sa pag-asang mayroon sila. Ang pag-asa po natin sa buhay na maguli, pagkabuhay na maguli o buhay na walang hanggan, ay dapat nagdudulot sa atin ng pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa. So dapat meron tayong paglago sa pananampalataya at pag-ibig dahil sa pag-asang mayroon tayo. Yung 1 Corinthians chapter 15, verse 58, yung buong 1 Corinthians 15 po, wala akong panahon para basahin ito at i-unpack sa inyo yung passage. Ang sinasabi doon ay tayong lahat ay babaguhin. Okay? Basahin niyo na lang po sa bahay. Kapag sa muling pagkabuhay na maguli, yun daw pong katawang may kasiraan ay mapapalitan ng walang kasiraan. Yung katawang uko sa lupa ay mapapalitan ng uko sa langit. Wala nang kasalanan sa muling pagkabuhay na maguli. Gaya ng lagi ko sinasabi, lahat ng joys na meron tayo ngayon, lahat ng kagalakang meron tayo ngayon, ano ba yung mga
kagalakang naranasan niyo na? Kung babalikan natin yung mga panahon, bata pa tayo or nagsisimula pa lang tayo, ano yung mga kagalakang naranasan niyo? Yung unang araw na ikaw ay sinagot, nang matanggap mo yung matamis na oo ng iyong nililigawan. Naalala pa ba ninyo yung galak na yon? Naalala mo pa ba yun? Yung kung una ko sinabi sa iyo na mahal. Matapos ka mandigo ng matagal. Naalala ba niyo nung panahon araw na kinasal kayo? Nung panahon sinabi nung pari or ng pastor or ng buwes na I now pronounce you husband and wife. O yung panahon graduate ka, nagtapos ka ng kolehiyo, o yung panahon nakita mo yung panganay mo na ipinapanganak. Hindi ba na lahat ng yun ay pure joy? Pero maniwala po kayo sa akin, lahat ng kagalakan noon ay hindi natin naranasan ng walang presensya ng kasalanan. Lahat ng karanasan yun ay may presensya ng kasalanan. Hindi pa natin naranasan sa buhay na ito yung magising sa isang umaga na punong-puno ng kagalakan ng walang presensya ng kasalanan. Hindi natin kayang i-imagine yun. Yun ang ipinapangako ng Diyos that one day I'll wake up, gigising ako na hindi ko kailangan makapag-struggle sa kasalanan. Araw-araw po, in the past how many years, I don't remember, hindi ko na maalala kung gano'ng karaming taon. Siguro mga 8 hanggang 10 tabletas ang iniinom ko bawat umaga. 5 sa gabi. Tapos injection sa umaga. Injection sa gabi. Sa maraming taon na. Isang araw, gigising ako. Walang diabetes. Walang hypertension. Walang sakit sa puso. Walang sakit sa baywang. Lahat. Buo ang ngipin. One day it will come. Yun yung ipinapangako na pag-asa ng buhay na walang God. Yan ang sinasabi ni Jesus kay Martha. Magbabangon muli si Lazaro mula sa mga patay. May pag-asa ka bang gayon? Kung wala kang pag-asang gayon, ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, kung sa buhay lamang na ito, tayo umaasa sa Diyos. Tayo ang pinaka-miserable. Aanin mo ang yaman ng buong mundo, sabi ni Jesus, makamtan mo man ang buong sanglibutan kung mapapahamak ang iyong kaluluwa. Anong pakinabang meron ito? Importante po maintindihan natin ang pag-asa meron tayo. Sabi ni John sa 1 John chapter 3, verse 2, tayo yung mga anak ng Diyos. Kung ano magiging tayo, hindi pa natin alam. Kung ano magiging tayo, hindi pa natin alam. Pero kapag nakita natin si Jesus na mukhaan, kung ano siya, magiging gayon tayo. Kaya ngayon ay pag-asa na ganito ay dapat mabuhay ng may kabanalan. Hindi yung gigising ka, kakain at inom, matutulog, magtatrabaho, na tila baga, walang Diyos. This future hope, itong pag-asa sa darating, ay dapat binabago ang ating pananaw sa buhay, ang ating mga pagpapahalaga. Amen. Pangalawa po, gusto natin makita mula sa mga passage na ito, ay yung katiyakan dahil kung sino ang ating Panginoong Jesus. So sabi niya kay Martha, magbabangong maguli si Lazaro sa mga patay. Sabi ni Martha, naniniwala ako na siya magbabangong maguli sa mga patay sa panahong darating. Ang sabi ni Jesus, sa verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, Martha, yung ngayon, yung kahapon, yung bukas, yung pagkabuhay na maguli, at ang buhay, ako yun. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay,
gayon may mabubuhay siya. Isa sa pinaka-importanting tanong sa ating buhay ay kung sino si Jesus. Sino po ba si Jesus? Nasa chapter 11 na po kayo ng John. So I assume nakadaan na kayo sa 6, 8, 10. Kasi hindi kayo aabot sa 11 kung hindi kayo dadaan sa 6, 8, and 10. At dun po sa mga kabanatan ito, nagpakilala si Jesus kung sino siya, kung naalala ninyo. So John chapter 6 verse 35 and 45 o 48, anong sabi ni Jesus kung sino siya? Ako ang tinapay ng buhay. Sa John chapter 8 verse 12 and chapter 9 verse 5, ako ang ilaw ng sanlibutan. John chapter 10 verse 7, ako ang pintuan. John chapter 11 verse 25, yung passage natin, ako ang pagkabuhay na mabuli at ang buhay. John chapter 14 verse 6, darating po kayo doon, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. 15 verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas. Si Jesus ang lahat ng kailangan natin. Amen. Narinig po yun. Si Jesus ang lahat ng kailangan natin. Si Jesus ay sapat na. Ang pagkabuhay. Ano ang pagkabuhay na maguli? Again, I hope I have time. Biro lang ni Pastor Jesse yung 2 oras. Yung hindi ko na kaya magsalita ng 2 oras. Ininingal na ako. I hope I have time. I want to read 1 Corinthians chapter 15, verses 42 to 57. Pero, ang sinasabi lang po noon, itong katawang ito, mapapalitan to ng glorious. Hindi natin alam. Kasi, hindi natin makikita ang Diyos ng mukhaan sa katawang ito. Kailangan baguhin ang katawang ito. Walang kasalanan, walang kasiraan, walang kalungkutan, walang presensya ng kasalanan para makita natin ang Diyos ng mukhaan. And believe me, hindi pa natin naranasan yun dito. At hindi natin alam ang pakiramdam nun. Kung hindi mo alam ang pakiramdam na may asawa, di ba? Nung panahon binata ka at dalaga pa tayo, hindi natin alam ang pakiramdam na may asawa. At nung magkaroon tayo ng asawa, yung unang panahon ng ating pagkakaroon ng asawa, iba yung karanasan, di ba? Iba yung saya. Huwag na sabihin yung mga lungkot. Iba yung saya. Yun din, napakalayong ilustrasyon, napaka-imperfect na illustration. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4, or 6, hindi pa narinig ng tainga, nakita ng mata, naisip ng tao kung yung mga ipinlano ng Diyos sa mga nagsisigit sa kanya. Ang sabi po ng scripture, ang sumasampalataya bagamat mamatay, gayon may mabubuhay siya. Paano po nangyari yun? Paano mangyayari yun? Na ang sino mang ang sumasampalataya, bagamat mamatay, gayon may mabubuhay siya. Ang malinaw po itinuturo ng scripture, ang lahat ng tao ay makasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil sa ating kasalanan, karapat-dapat tayo sa parusa at hatol ng Diyos. Karapat-dapat tayo sa kamatayan. Pero ang sinasabi ng passage sa atin, ang sumasampalataya, bagamat mamatay, ay mabubuhay siya. Paano po nangyari yun? Ang isa po sa dilemma ng scripture is, paano ang Diyos na banal, ang Diyos na hindi nagkakasala o walang kasalanan, ay magpapatawad sa isang taong makasalanan. Ang sabi ng scripture, sa anumang paraan ay hindi aaliing walang sala ng Diyos ang salarin. Ang sabi ng mga kawitaan, yan daw pong tumatawag sa makasalanan na banal. At yung tumatawag na banal, na makasalanan sa banal, ay parang kasuklang-suklang sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay makasalanan, at sasabihin ng Diyos, wala kang kasalanan, o ikaw ay banal, at sasabihin ng Diyos na makasalanan ka, ito ay kasuklang-suklang sa Diyos. Paano ngayon, na tayo ng mga makasalanan, ay aaliling walang sala?
Paano ngayon na tayo mga makasalanan ay patatawarin ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos, nabuhay ng perpekto at banal, namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay sa mga patay, para sa mga makasalanan, gaya mo at gaya ko. Siya ang nagbayad ng parusang dapat ay atin. Siya ang tumanggap ng puot ng Diyos. Yung parusang sa kasalanan dapat ay atin, kinuha niya. Upang kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, hindi tayo mamamatay. Magkakaroon tayo ng buhay kay Kristo. Tanging ang pananampalataya naman sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo on the behalf para sa atin ng mga makasalanan, ang paraan para tayo tanggapin ng Diyos sa kaligtasan. Kung hindi dahil kay Kristo, tayong lahat ay nasa ilalim ng puot at hato ng Diyos. Mawawalan lamang ang puot at hato ng Diyos sa kasalanan kung tayo ay na kay Kristo. Amen. Sumasampalataya ka ba kay Kristo? Pangatlo po na gusto kong makita natin na yung pag-asang meron tayo dahil kay Jesus. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakilanman. Dalawa yung kondisyon na sinabi dito. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya. Ang sabi ng verse 25, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Future yun. May pag-asa tayo in the future. Pero sa verse 26, ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ang sabi roon ay hindi mamamatay. Kung mapapansin po ninyo, ay hindi mamamatay magpakilanman. Kung mapapansin po ninyo, yung tense, ano yung Tagalog yun? Kakain, kumakain, kumain. Tense. Ano po? Nagdaan, kasalukuyan, hinaharap. Yun. Yung mga tense. Yung mga anak ko po ay walang tense sa kanilang Tagalog. Kailangan mo nang intindihin kung ano yung sinasabi nila. Kasi hindi nila alam ang tenses. So, ang tense po dito ay pangkasalukuyan. Ang nabubuhay at sumasampalataya. So, meron pong kasalukuyang nangyayari. Sabi sa Efeso, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 10. Verse 1 to 3, sabi po, tayo patay dahil sa kasalanan. Alipin ang ating mga sariling laman. Alipin ang sanglibutan at ng diablo. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Verse 5, bagaman tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya kayo nangaligtas, tayo po ay binuhay na kalakip ni Kristo. Tayo po ngayon, kung tayo ay na kay Kristo, ay nabubuhay kay Kristo. Importante po yun. At tayo ibinanong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ano po ang kalagayan ng mga taong na kay Kristo, na nabubuhay kay Kristo? Saan po tayo nakaupo? Anong sabi ng talata sa verse 6? Pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Tayo po ngayon mga panahon ito, ay nakaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan spiritually. Ano po ang implication niyan? Makikita natin mamaya. Kaya sa ating pagsamba kanina, hindi niyo na malayan. Sa bawat gathering po ng mga mananampalataya, sa bawat pagsambang gaya nito, tayo po ay pumapasok sa sangkalangitan kasama ng mga anghel ng Diyos. Yan ang sabi ng Hebrew chapter 12. Tayo ay umaawi kasama ng mga kerubin. Maging sa mga panahong ito, kasama natin ang mga anghel ng Diyos at ang mga mananampalataya na sumasampa sa Diyos. May espesyal na presensya ang Diyos ngayon. Kasama natin. Nakikita niya ang bawat isang inaantok.
Ano yung nilang kasama natin ang Diyos. Ngayon, napaka-espesyal ng sama-samang pagsamba ng mga mananampalataya sapagkat ang presensya ng Diyos ay narito. Amen. Tayo, ibinanong kalakip niya, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus sa panahong ito upang sa mga panahong darating, maiyon niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo. The reality of eternal life begins now. Ang katotohanan ng buhay na walang hanggan ay nararanasan natin ngayon. Sabi ng awit 23, talatang 6, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Narinig niyo? Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin kailan? Sa lahat ng mga kaarawan ng ating buhay. Ngayon, nagsisimula sa mga mananampalataya. Ngayon, ang mga kaawaan at kabutihan ng Diyos. At ang sabi ng talata, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang sumasampalataya, faith as a gift, being sustained by God's grace. Tayo po ay sinusustinahan ng Diyos. Tayo ay sumasampalataya. Nananatiling nananampalataya dahil sa pagsusustina ng ating Diyos. Pang-apat po, ang hamon po sa atin na manampalataya. Sabi sa verse 26 verse, yung huling bahagi, sinasampalatayanan mo baga ang mga ito. Paano po binabago ng ating pananampalataya ang ating buhay at mga prioridad? Kung si Jesus ang tinapay ng buhay, ang iyo bang kahustuhan, kasiyahan, or contentment ay si Jesus? Si Jesus ba ay sapat? Hindi ko sinabi huwag ka mag-work at huwag ka mangarap. Pero ang sinasabi ko, kung wala yung mga bagay na yon, masaya ka pa rin ba dahil kay Jesus? Nagpapatuloy ka pa rin ba dahil kay Jesus? Kung si Jesus ang ilaw ng sanglibutan, sa kanya ka ba nakaasa sa karunungan, sa gabay? Kung si Jesus ang pintuan, sa kanya ka ba hahanap ng security? Kung si Jesus ang pintuan, sa panahon ng kagibing at panganin, sa kanya ka ba nangangalo? Kung si Jesus ang mabuting pastol, sa kanya ka ba may kapanatagan? Pasasabi mo bang ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan? Bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lingid ng kamatayan, wala akong anumang takot. Kung si Jesus ang pagkabuhay ng magulit at ang buhay, paano mo ginugugol ang bawat minuto ng buhay mo? Kung si Jesus ang pagkabuhay ng magulit at ang kabuhayan, paano mo ginugugol ang bawat minuto ng buhay? Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. O mga kapatid, yung bawat linggo na pagpunta mo, yung bawat dalo sa prayer meeting, yung bawat sama sa gospel tracts distribution, bawat sama sa Vacation Bible School, sa Bible study, bawat pagtitiis sa pag-iibanghelyo, sa pag-aanyaya, yung mga maraming panahon ng pagtanggi sa iyo, yung rejection na inibitahan mo, hindi nagpunta. Yung madaming rejections na yan, yung mga pagtitiis mo sa paglilingkod sa Diyos, hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen. Hindi mawawalan ng kabuluhan. Kapatid na pastor, nagsimula ako sa Siyam. 3, alam ni Nanay Rosalia. May mga panahon na Sunday worship, binaba kasi sa Concepcion nun. Sunday worship, 4 kami. Pahapa yun. Nakalubog ang paa namin sa tubig. Nasaan ba kami? 4 kami. Kaya hindi nawawala ang puso ko sa ganitong maliit na simbahan. Nakapangalan ako sa mahigit 200
mga 150 siguro na tao. And then dito, walang pagkakaiba. It's the same. Hindi na mawala ng kabuluhan, kapatid, ang iyong mga pagpapagal sa Panginoon. Mga kapatid, hindi na mawala ng kabuluhan ng ating mga pagpapagal sa Diyos. Keep on, magpapatuloy ka. Paano naman tayo papanghihinaan ng loob? Kabutihan, kaawaan, susunod sa mga kaarawan ng ating buhay. Tulad ng mga kaibigan nanood ng basketball match na replay, mga kapatid, para sa ating mga mananampalataya ni Jesus, alam natin ang dulo ng ating buhay kay Kristo. Alam natin na sa dulo, panalo tayo. Kahit ngayon, tiyak na tayo na ang Diyos ay para sa atin. Tunay na ang kabutihan, ulitin ko, tunay na ang kabutihan at kaawaan na susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sinumang sumasampalataya sa akin bagamat mamatay ay muling magbubuhay. Ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay mabubuhay magpakailanman. Ang ating pagkusay na kay Kristo, siya ay sapat. Huwag tayong mapanghihinaan.